Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ngayong araw at bukas ang pinakamahalagang araw. Kaya pakiusap, maigi, makinig po kayo, maigi sa salita ng Diyos hanggang sa katapusan. Okay po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at mapapala, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na magkaroon ng Bible Seminar. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway kiling po namin ang aming mga tainga sa salita ng Diyos. Naway maunahan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. We remind why we have this Bible seminar. Alalahanin po natin muli kung bakit mayroon tayong ganitong Bible Seminar. Right? We have the Bible seminar to get the salvation. Mayroon tayong Bible Seminar upang magkaroon ng kaligtasan. Yeah. Today, fourth session, right? Ngayong araw po yung ika-4 na session. We will learn about sin and the judgment. Pag-aaralan natin yung tungkol sa kasalanan at paghukom. Then you can come to the repentance. At ikaw ay hahantong sa tunay na pagsisisi. First, we summarize what we learned until last night. Una, ibuod po muna natin yung ating natutunan hanggang kagabi. God gave us the Bible. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia. Bakit? Because we can get the salvation through the Bible. Dahil magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Biblia. Getting the salvation is getting the eternal life. Ang pagkakaroon ng kaligtasan ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Then we can go to heaven. Pagkatapos makapunta tayo sa langit. So for this purpose, right, we have this Bible seminar this week. Kaya para sa layuning ito, mayroon tayong Bible Seminar sa linggong ito. Through the Bible, we found many evidences of history. Sa pamamagitan ng Biblia, natagpuan natin yung maraming katibayan ng kasaysayan. So, Garden of Eden, Halamanan ng Eden, Noah's flood, Baha ni Noe, Babel Tower, Tore ng Babel, Letters crossing, pagtawid sa dagat na pula. Right? It's all real history, right? Ang lahat ng ito ay tunay na kasaysayan. Ang Biblia ay totoo, tama ba? And also, we learn fulfillment of purpose. At pinag-aralan din natin yung pagsasakatuparan ng propesiya. We learn about the history of Israel. Pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Israel. Also, we learn sign of the end of age. At pinag-aralan din natin ang tanda ng katapusan ng panahon. So, it's clear, right? Our time, second coming of Jesus is really near. Kaya malinaw po sa panahon natin na yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. So before He comes again, we have to get the salvation. Kaya bago siya dumating, dapat na magkaroon tayo ng kaligtasan. Anyway, we learn many things, right? Gayunpaman, pinag-aralan natin yung maraming bagay. Of course, you cannot remember all, right? Siyempre, hindi mo na maaalala lahat. Walang problema. Even though you don't remember all. Kahit na hindi mo maalala lahat. But maybe you can have a conclusion like this. Pero marahil magkakaroon ka ng pagtatapos na ganito. Ang Diyos ay buhay. Tama ba? Ang Diyos ay buhay. Tama ba? Yes. Tama. At ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Tama ba? Tama. If you can conclude like this, it's good. It's good. Mabuti po kung ganito yung pagwawakas ninyo. So today, before leaving God, ngayon po, sa harapan ng banal na Diyos, at before the truth, the Word of God, at sa harap ng totoong salita ng Diyos, we need to check ourselves. Kailangan nating suriin ang ating sarili. Who we are. Sino tayo? Okay po? That's why session 4 today is very important.
Kaya sa session 4 po ngayong araw ay napakahalaga. Through this session, you need to come to the repentance. Sa pamagitan ng session na ito, dapat na humantong ka sa tunay na pagsisisi. Pag-isipan natin, what do we have to know to be saved? Pag-isipan natin kung ano yung dapat nating malaman upang maligtas. Okay po, upang maligtas. Upang maligtas. Ano ang dapat nating malaman? Okay po, pag-isipan natin. Yeah. Una, hindi pa ako naligtas. Hindi pa ako naligtas. Malutas ang maling pagkaunawa ng kaligtasan. Even though you are not really saved, if you think you are already saved, you are very difficult to be saved. Kahit na hindi ka paligtas pero iniisip mong ligtas ka na, mahirap sa iyo ang maligtas. So, you have to know that whether you are truly saved or not. Kaya kailangan mong malaman kung talagang ligtas ka ba o hindi. Hindi pa ako naligtas. Okay po. Pangalawa, ako ay makasalanan sa harap ng Diyos. Ako ay makasalanan sa harap ng Diyos. Kailangan ng tunay na pagsisisi. Kailangan mong malaman ang iyong kalagayan. Iyong kalagayan sa harap ng Diyos. Okay po. Pangatlo, dapat nating malaman ang tunay na ebanghelyo. Tunay na ebanghelyo at naniniwala sa ebanghelyo. Today's session, we will learn number 1 and number 2. Sa session na ito, pag-aaralan natin yung number 1 at 2. Bukas, we will learn number 3. Hanggang dito, ngayong araw, pag-aaralan natin. So, if you don't understand number 1 and number 2, very difficult to understand number 3. Kaya kung hindi mo maunawaan yung number 1 at number 2, mahirap sa yung maunawaan yung number 3. Kaya ngayong araw, ang pinakamahalagang araw upang maligtas. Naintindihan niyo po? Una, hindi pa ako naligtas. Malutas ang maling pagkaunawa ng kaligtasan. Because many people have a misunderstanding of salvation. Dahil maraming tao ang may maling pagkaunawa tungkol sa kaligtasan. Pag-isipan natin, what's the long faith of salvation? Yung maling pananampalataya ng kaligtasan. It's works of Satan. Ito yung gawa ni Satanas. Satan doesn't want many people get the salvation. Ayaw ni Satanas na magkaroon ng kaligtasan ng maraming tao. That's why Satan always hinder. Kaya si Satanas ay laging humahadlang. You have to keep in mind that this time also Satan hinder you. Kailangan mo ring isipin na sa oras na ito, hinahadlangan Because ka ni Satan Satanas. doesn't want you get the salvation. Dahil ayaw ni Satanas na magkaroon ka ng kaligtasan. That's why Satan make you not to focus on the Bible seminar. Kaya gagawin ni Satanas na hindi ka makapagtuon sa Bible seminar. Focus. Okay po. Many people have a misunderstanding about prayer of acceptance. Maraming tao yung may maling pagkaunawa patungkol sa panalangin ng pagtanggap. Because they misunderstand Juan chapter 1, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Maraming tao ang may hindi pagkakaunawaan tungkol sa panalangin ng pagtanggap. Sinasabi ng Biblia na kung tatanggapin natin si Jesus, tayo ay magiging mga anak ng Diyos. Tama? Sinabi ng Biblia, right? Ang lahat ng tumanggap sa kanyang pangalan ay kanyang pinakalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tama? Yeah. If we really receive Jesus, we can be saved. Kung talagang tatanggapin natin si Jesus, tayo ay maliligtas. Ngunit, ang bersikulo ito ay hindi binanggit kung paano tanggapin si Jesus. Paano tanggapin si Jesus?
Paano? Hindi binanggit, tampo ba? But many people think they can receive Jesus through their prayer. Pero maraming tao iniisip na matatanggap nila si Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Kaya ito, right? This time I open my heart. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. I receive Jesus as my Savior. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Jesus tagapagligtas. already came to me. Kaya pumasok na sa akin si Jesus. I became children of God. Naging anak na ako ng Diyos. I am saved. Ligtas na ako. They think, they are already saved. Iniisip nila, naligtas na sila. But it didn't mention we can receive Jesus, right? Through prayer. Pero hindi sinabi dito, natatanggapin natin si Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Juan chapter 3:27, basahin po natin ng sabay-sabay. Sumagot si Juan, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Mula sa langit, pareho, mula sa Diyos. Kung hindi pinahihintulutan ng Diyos, ay walang makakatanggap kay Jesus, right? Yeah. You cannot receive Jesus through your prayer. Hindi mo maaaring tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng iyong panalangin. Verse 13 mention how can we receive Jesus? Binanggit ng verse 13 kung paano natin tatanggapin si Jesus. Na ipinanganak. Verse 12, right? If we receive Jesus, we become children of God. Sabi sa verse 12, kung tatanggapin natin si Jesus, tayo ay magiging anak ng So Diyos. who is the one receive Jesus? Kung gayon, sino yung tumanggap kay Jesus? Verse 39, na ipinanganak ng Diyos. Right? Hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao. Na po ba? Pag-isipan natin. Hindi sa dugo. Hindi sa dugo. Anong ibig sabihin? Hindi sa dugo. Even though you are born in Christian family, it doesn't mean you are truly born again. Kahit na isinilang ka sa kristyanong pamilya, hindi ibig sabihin na ikaw ay naipanganak ng muli. Even though you are born in Christian family, you must be born again individually. Kahit na ikaw ay pinanganak sa isang kristyanong pamilya, kailangan na ikaw ay ma-born again ng individual. Born in Christian family doesn't guarantee your salvation. Yung maipanganak sa kristyanong pamilya ay hindi gagarantiya ng iyong kaligtasan. At hindi sa kalooban ng laman. Ano po ito? You cannot be born again through your own effort, on your righteousness. Hindi ka maligtas sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap at katuwiran. Prayer of acceptance, pareho. The kalooban ng laman, kalooban ng laman. It's just your decision. Ito lang yung pagpapasya mo. Even though you receive a baptism, it's your also the kalooban ng laman, kalooban ng laman. Hindi para ng kaligtasan at hindi sa kalooban ng tao. Ano po? You can have a special experience. Pwede kang magkaroon ng espesyal na karanasan. You can speak tongue. Speak in tongue. You can see the illusion. Pwede kang makita ng mga ilusyon. You can experience great miracle. Pwede kang makaranas ng mga himala. And also you can experience the healing. O pwede kang makaranas ng paggaling. Okay, it's a good. Mabuti po yan. It's a good. But it's just your own experience. Pero sariling karanasan mo lang yan. It's not related. You are born again. Hindi yan, wala yang kinalaman sa pagiging born again. Kundi ng Diyos. Ipinanganak ng Diyos, right? Ano po ito? It means we can be born again through the Word of God. Ibig sabihin, may papanganak tayong muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Unang session, napag-aralan natin. Tama? Unang Pedro chapter 1:23, ipinanganak na kayong muli. Hindi ng bining nasisira, kundi ng walang kasiran sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Right? Salita ng Diyos. We learn, right? The Word of God has the power. Pinag-aralan natin na yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Unang section we learn, right? What it means being born again?
Ano yung kahulugan ng maipanganak na muli? Our spirit was dead because of sin. Yung espiritu natin ay ipatay dahil sa kasalanan. This dead spirit should have become alive, right? Yung patay na espiritong ito ay dapat mabuhay. It's the meaning of being born again. Ito po yung kahulugan ng maipanganak na But muli. it's possible only through the word of God, right? Pero magiging posible lamang ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Have you ever been born again through the word of God? Maipanganak ka na bang muli sa pamamagitan ng salita? Or you rely on just the prayer of acceptance? O umaasa ka lang sa panalangin ng pagtanggap? Surin mo whether you are saved or not. Kung ligtas ka ba o hindi? Matthew 7:21 basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sinabi ni Jesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino ang tao na tumatawag ng Panginoon, Panginoon? Sino? Ang taong ito ay pumupunta sa simbahan at naniniwala sa Diyos. Tama ba? Subalit sinabi ni Jesus na hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Maring isipin mo, ang taong ito ay hindi sapat at sapat ang sigasig o puso sa Diyos. Tingnan natin kung ano ang ginawa niya sa Panginoon. Verse 20, 23 or so, basahin po natin ng sabay-sabay. Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas sa mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Nagpropesya kami sa iyong pangalan. Nangahulugan ito, pangangaral lang salita ng Diyos. Sino po? Pastor o pari, right? Mga aral lang salita ng Diyos. Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. It's amazing, right? Ito po ay kamangha-mangha. At sa inyong pangalan ay gumagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Maraming gawang makapangyarihan. Amazing. They did many things, right? Many things for the Lord, right? Gumawa sila ng maraming bagay para sa Panginoon. Mari mong isipin na ang taong ito makakapunta sa langit. Tama ba? Subalit sinabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin. Lumayo kayo sa akin. Anong ibig sabihin nito? Kahit marami silang ginawang gawain para sa Diyos, hindi sila tinanggap ng Diyos. It means they cannot go to heaven. Ibig sabihin, hindi sila mapupunta sa langit. Bakit? Pag-isipan natin, knowing, kaalaman. Ano po kaalaman? Tunay na kaalaman. Ito ay personal na relasyon. Halimbawa, pag-isipan natin, ikaw, lalaki, ikaw, you know who is this man? Kilala niyo po yung taong ito? Sino po? President Bongbong Marcos. Tama po ba? You know? Yeah. So, let's one day, you thought you know him, the president. Ipagpalagay natin isang araw, inisip mo na kilala mo yung And presidente. then you visit him. At binisita mo siya. You visit his house. Bumisita ka sa bahay niya. And then knock the door. At kumatok ka sa pinto. President, open the door. Presidente, buksan mo yung I pinto. know you very well. Kilalang kilala kita. I know your name. Alam ko yung pangalan I mo. know your age. Alam ko yung edad mo. I know even your hometown. Alam ko maging yung probinsya mo. You know many things about him, right? Alam mo yung maraming bagay tungkol sa kanya. And then you ask him, open the door. Let's have a dinner with me. Pagkatapos, sinabi mo sa kanya, buksan mo yung pinto at maghapunan tayong magkasama. Anong sagot, President? Who are you? Sino ka? Who are you? Sino ka?
Why you are here? Bakit ka nandito? Why you are here without permission? Bakit ka nandito nang walang pasabi? God, police, bring him. Pulis, dalhin niyo siya. Anong mangyayari? You have to go to the prison. Ikaw ay mapupunta sa kulungan. Tama ba? Tama ba? You say, I know him. I know him. Sinasabi mo, kilala ko siya. But President, I don't know you. Pero sabi ng presidente, hindi kita kilala. That's why you have to go to the prison, right? Kaya mapupunta ka sa kulungan. It's not real knowing, right? Hindi ito yung tunay na pagkakilala. Your side, you say, I know him, right? Sa panig mo, sinasabi mo, kilala ko siya. You don't have a personal relation, right? Wala kayong personal na relasyon. It happened in believing Jesus, right? Nangyayari ito sa pagsampalataya kay Jesus. Many people say, I believe in Jesus. Maraming tao yung nagsasabi, sumasampalataya ako kay I Jesus. know him. Kilala ko siya. That's why every time says, Lord, Lord. Kaya lagi kong sinasabi, Panginoon, Panginoon. Oh, Lord, gutom na, gutom na. Every time, Lord, Messiah, Messiah, ako. Every time it says, Lord, Lord, right? Mayat maya, sinasabi yung Panginoon, Panginoon. Yeah. You can say that, I know him. Maaari mo sabihin na kilala ko siya. But sinabi niya, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin. You don't have a personal relation with him. Wala kayong tunay na relasyon sa kanya. Then, you have to go to hell. Kung gayon, mapupunta ka sa impyerno. Surim mo. Whether you really know him. Kung talaga bang kilala mo siya. Do you have any evidence? Our Lord Jesus also really know you? Meron ka bang katibayan na kilala ka rin ng ating Panginoong Jesus? Sinabi ni Jesus, Lucas 13:23 and 4, also basahin po natin ng sabay-sabay. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Sinabi ni Jesus, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Kakaunti lamang ang pumapasok sa makipot na pintuan. Ibig sabihin na kakaunti lamang ang ligtas. Kailangan ninyong suriin kung nakapasok na kayo sa makipot na pintuan o hindi pa. Ano ang makipot na pintuan? Makipot na pintuan. Meron makipot na pintuan. Ang makipot na pintuan ay pintuan ng kaligtasan. Pintuan ng kaligtasan, sinabi ni Jesus, Juan chapter 10:9, ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Yeah. Look at this man. Tingnan niyo po yung taong ito. What he meant? He has a lot of sin. Meron siyang maraming kasalanan. With this sin, he cannot enter the narrow gate. Dahil sa kasalanan ito, hindi siya makapasok sa makipot na pintuan. How to enter the narrow gate? Paano siya makapasok sa makipot na pintuan? To enter the narrow gate, he has to remove all his sin. Upang makapasok sa makipot na pintuan, kailangan niyang maalis ang lahat niyang kasalanan. Kagaito. Then he can enter the narrow gate. Kung gayon, makakapasok na siya sa makipot na pintuan. But how can he remove all his sin? Pero paano niya maalis ang lahat niyang kasalanan? He can remove all his sin only through Jesus Christ. Maalis niya lamang yung kanyang kasalanan sa pamagitan lamang ni Jesucristo. Then he entered the narrow gate. Nang sa gayon, makakapasok na siya sa makipot na He pintuan. already entered the narrow gate. That's why automatically he will go to heaven. Nakapasok na siya sa makipot na pintuan, kaya automatic na mapupunta siya sa langit. Ang taong makapaalis sa kasalanan lubos ang makakapasok sa makipot na pintuan. Ang inyo bang kasalanan ay naalis na lahat? Nakadaan na ba kayo sa makipot na pintuan sa pamamagitan ng paglutas sa problema sa kasalanan? Kung nakapasok na kayo sa makipot na pintuan, kailan ka nakapasok sa makipot na pintuan? Kailan?
hindi ko alam. Hindi sigurado. Anong ibig sabihin? You never enter the narrow gate. Hindi ka pa nakapasok sa makipot na pintuan. May tanong ako, did you enter the main hall gate? Nakapasok ka ba dun sa pinto ng main hall? Anong sagot? Did you enter? Walang sagot? Did you enter? Yeah, you can boldly say, of course I entered. Matapang mong masasabi, syempre pumasok ako. This evening around the 6:30, I entered the gate. Ngayong gabi, mga bandang alas 6, pumasok ako sa pinto. Because you really enter, right? You experience, right? Dahil talagang naranasan mong pumasok. Tama? But somebody say, hindi sigurado. Hindi ko alam. Something wrong, right? Mukhang may mali. When did you enter the narrow gate? Kailan ka nakapasok sa makipot na pintuan? hindi sigurado. Hindi ko alam. Anong ibig sabihin? You don't yet enter the narrow gate. Ibig sabihin, hindi ka pa nakapasok sa makipot na pintuan. Ibig sabihin, hindi pa, ikaw ay hindi pa ligtas. Naintindihan niyo po? Hindi pa ligtas. Suriin mo. Hindi, panalangin ng pagtanggap, hindi para ng kaligtasan. Also, baptism is just a ceremony. At yung pagbabautismo ay seremonya lang. You cannot be born again through ceremony. Hindi tayo may papanganak na muli sa pamagitan ng seremonya. After we got the salvation, we need to receive a baptism as a ceremony. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating tumanggap ng bautismo bilang seremonya. But baptism doesn't relate with our salvation. Pero yung pagbabautismo ay walang kinalaman sa ating kaligtasan. And many people have a misunderstanding about confession or asking forgiveness. At maraming tao yung mali yung pagkaunawa patungkol sa pagkukumpisal o paghingi ng tawad. Yeah. Even though I have a sin, it's okay. Kahit na may kasalanan ako, okay lang. Because every day I confess my sin. Dahil araw-araw, kinukumpisal ko naman yung kasalanan If I have ko. a sin, I ask for forgiveness. Sa tuwing nagkakasala ako, humihingi ako ng tawad. That's okay. Kaya okay lang. It's a complete misunderstanding. Ito po ay ganap na maling pagkaunawa. We need to understand. We need to solve misunderstanding of a confession. Kailangan nating lutasin yung maling pagkaunawa sa pagkukumpisal. We need to think about confession two ways. Kailangan nating pag-isipan yung pagkukumpisal sa dalawang paraan. Sinner means unsaved one. Yung makasalanan, ibig sabihin hindi ligtas. And righteous is already saved one. At yung matuwid ay ligtas na. Confession is different. Yung pagkukumpisal ay magkaiba. To a sinner, confession usually is. Para sa makasalanan, yung pagkukumpisal ay walang kabuluhan. Because your confession cannot solve your sin. Dahil yung pagkukumpisal mo ay hindi nito malulutas ang iyong problema. Bakit? To a sinner, we need to clearly understand, God is a judge. Dahil para sa makasalanan, ang Diyos ay hukom. That's why, even though you confess your sin cannot be solved. Kaya kahit ipahayag mo yung kasalanan mo, hindi malulutas ang kasalanan mo. As a judge, God will judge your sin. Bilang hukom, hahatulan ng Diyos ang kasalanan mo. Halimbawa, let's suppose you committed a very great sin in this world. Halimbawa, ipagpalagay natin na nakagawa ka ng malaking kasalanan sa mundong ito. Let's suppose you killed somebody. Ipagpalagay natin na nakapatay ka. It's a very great sin. Ito ay malaking kasalanan. And then you are caught by police. At nahuli ka ng pulis. And you stand before the judge. Pagkatapos, tumayo ka sa harap ng And hukom. then you ask forgiveness. Pagkatapos, humingi ka ng tawad. Oh, judge, sorry, I'm sorry. Forgive me. O hukom, patawarin mo ako. I confess my sin. Ipinahayag ko na yung kasalanan ko. Then what will judge say? Ano sasabihin ng hukom? Okay, you confess your sin. Okay, pinahayag mo yung kasalanan mo. That's why even though you kill somebody, walang problema. Kaya kahit nakapatay ka, walang problema. You can go home. Pwede ka nang umuwi. Is it right? Tama po ba yun? Is it right, judge? Tamang hukom po ba yun? Hindi. Tama? Your confession cannot solve your sin. Yung pagpapahayag mo ng kasalanan, hindi nito malulutas yung kasalanan mo. Because of your sin, you have to go to the prison, right? Dahil sa kasalanan mo, pupunta ka sa kulungan. Your confession cannot solve your sin. Hindi malulutas ang pagpapahayag mo yung kasalanan mo. But save the one righteous, confession is needed. Pero yung ligtas na matuwid, kinakailangan yung papahayag. For recovering fellowship with God.
para mapanumbalik yung fellowship sa Diyos. Because to save the one, God already became Father. Dahil para sa ligtas, yung Diyos ay naging Ama. And save the one already became children of God. At yung ligtas ay naging anak na ng Diyos. So as a son, if we have a sin, we need to confess to Father. Kaya God. bilang anak, kapag nagkaroon tayo ng kasalanan, kailangan natin itong ipahayag sa ating Ama. So confession is needed after salvation. Kaya yung pagkukumpisal ay kinakailangan pagkatapos ng kaligtasan. But before salvation, your confession cannot solve your sin. Pero bago yung kaligtasan, yung pagpapahayag ng kasalanan ay hindi nito malulutas ang kasalanan mo. You have to clearly understand. Kailangan mo itong malinaw na maunawaan. Hindi para ng kaligtasan. Okay po? At many people have a misunderstanding. At maraming tao yung may maling pagkaunawa. Oh, even though I have a sin, no problem. Kahit may kasalanan ako, walang problema. Because I'm doing many good deeds. Dahil gumagawa naman ako ng maraming kabutihan. That's why God will accept me. Kaya tatanggapin ako ng Diyos. Mukhang tama, ngunit hindi tama. Yeah, misunderstanding. Maling pagkaunawa. What the Bible says, we have to focus on what the Bible says. Kailangan nating magtuon kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ephesians chapter 2, 8 and 9, basahin po natin ang sabay-sabay. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sinabi ng Biblia, right? Kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya, right? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Tama? Oh, many people try to be saved through their works. Right? Pero maraming tao sinusubukan nilang maligtas sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Tito chapter 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. The Bible clearly said, Malinaw na sinasabi ng Biblia. ay hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. Ginawa sa katuwiran. Your righteous act cannot save you, right? Yung paggawa mo ng mabuti ay hindi ka nito ililigtas. But from bata, you learn like this, right? Pero mula pagkabata, ito na yung natutunan mo. If I do many good deeds, God will accept me. Kung gagawa ako ng maraming kabutihan, tatanggapin ako ng Diyos. Hindi para ng kaligtasan. You have to forsake misunderstanding. Talikuran mo yung maling pagkaunawa. You have to know what's the true faith of salvation. Kailangan mo malaman yung tunay na pananampalataya ng It's kaligtasan. the works of God. Ito yung gawain ng Diyos. Through this session, you have to come to the real repentance. Sa pamagitan ng session na ito, dapat na humantong ka sa tunay na pagsisisi. Then the Holy Spirit knows whether you really come to repentance or not. At malalaman ng Espiritu Santo kung humantong ka pa talaga sa pagsisisi o hindi. Then tomorrow, Holy Spirit help you to believe in the true gospel. Pagkatapos bukas, tutulungan ka ng Espiritu Santo na sumampalataya sa Ebanghelyo. Then you can be born again through the Word of God. Pagkatapos may ipapanganak kang muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Then you can go to heaven. Pagkatapos mapupunta ka sa langit. It's a right way, right way. Ito po yung tamang paraan. So bukas, we will learn. Okay po. So we check number 1. Hindi pa ako naligtas. Ano ba? Hindi pa ako naligtas. Pangalawa, ako ay makasalanan sa harap ng Diyos. Marko chapter 2:17, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Upang maligtas, dapat maunawa natin na tayo ay magkasalanan sa harap ng Diyos. Dahil si Jesus ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan. Pag-isipan natin, may sakit. May sakit. Anong ibig sabihin? Ang may sakit ay kumakatawan sa makasalanan. Okay po? We connect. At ang malalakas,
ang malalakas ay kumakatawan sa matuwid. Okay po? At manggagamot. Manggagamot ay kumakatawan ako. Sino ako? Si Jesus. Tama ba? Si Jesus. Ang taong alam na siya ay may sakit ay naghanap ng manggagamot. Tama ba? Subalit, ang tao na hindi alam na siya ay may sakit at iniisip na siya ay malusog ay hindi naghanap ng manggagamot. Katulad nito, ang tao na alam na siya ay makasalanan, hanapin niya si Jesus na tagapagligtas ng makasalanan. Subalit ang tao na hindi alam na siya ay makasalanan, hindi niya hanapin si Jesus. Kaya hindi siya maliligtas. Kung gayon, tapan mong maunawa ng kasalanan mo at ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kung ganyan, maliligtas ka. That's why through this session, you have to check your sin. Kaya sa pamamagitan ng session na ito, dapat nasuriin mo ang kasalanan mo. If you go to the hospital, right, the doctor check up what sick, what disease you have, right? Kapag pumunta ka ng ospital, susuriin ng doktor kung anong sakit meron ka. Sometimes get your blood, Minsan, kukuhanan ka ng dugo or take a X-ray o i-x-ray ka. picture, right? Yeah. How to check our sin? Paano susuriin ang ating kasalanan? Through the Word of God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So through this session, you have to check where your sin. Kaya sa pamamagitan ng session na ito, dapat na mainam mong masuri ang Then iyong you can kasalanan. understand your situation before God. Nang sa gayon, malaman mo yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Then automatically you can come to the repentance. At automatic na hahantong ka sa tunay na pagsisisi. Through this session, you have to have a repentance heart. So, sa pamamagitan ng session na ito, dapat na magkaroon ka ng pusong nagsisisi. Okay po. To check our sin, at first we have to know what's the sin. Upang suriin ang ating kasalanan, una kailangan nating malaman kung ano ang kasalanan. Ano ang kahulugan ng kasalanan? Sinabi ng Biblia, unang Juan chapter 3 po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sinabi ng Biblia, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Paglabag sa kautusan. Kautusan, ano po? Ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya ito, ang kasalanan ay kagaya ng paraso na hindi tumama sa marka. Sinasabi ng Biblia na ang kasalanan ay paglabag sa salita ng Diyos. Dapat nating malaman ang kasalanan sa pamantayan ng Diyos, hindi ayon sa pamantayan ng tao. Important bagay. Kailangan nating malaman ang kasalanan sa pamamagitan ng pamantayan ng Diyos, hindi ang iyong naisip. So, today, when you check your sin through the Bible, you can meet the situation. It's different from your thought. Kaya sa session na ito, kapag pinag-aralan yung tungkol sa iyong kasalanan, may isip mo na ito ay iba sa iyong kaisipan. Then, what should be your attitude? Kung gayon, ano yung magiging pag-uugali mo? You have to forsake your own thoughts. Dapat nalisanin mo yung sarili mong kaisipan. You have to accept the Word of God. Kailangan mong tanggapin ang salita ng Diyos. Okay po? At ano ang kahulugan ng makasalanan? Sinabi ng Biblia, awit 51 verse 5, basahin po natin ang sabay-sabay. Narito, ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ang salitang ito ay sinabi ni Haring David. Siya ay dating kilalang tanyag at mabuting hari ng Israel. Subalit, nakagawa siya ng
pangangalunya at pagpatay. Malaking kasalanan, tama po ba? Pangangalunya at pagpatay. Matapos na magawa niya ang kasalanan, naunawan niya na siya ay may likas na pagkamakasalanan. Ipinanganak siyang makasalanan at ipinaglihi siya ng kanyang ina sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Kung gano'n, bakit isinilang ang tao na makasalanan? Bakit? May sagot sa Biblia, Roman chapter 5:12, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sinabi ng Biblia, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Isang tao. Sorry. Sino ang isang tao? Si Adan. Okay po? First man, Adam. Unang taong si Adan. Sa pamamagitan ng isang tao si Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Nang si Adan ay nakagawa ng kasalanan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ibig sabihin, ang likas na pagkamakasalanan ay pumasok kay Adan. Pumasok kay Adan. At ang kanyang likas na pagkamakasalanan ay namana ng kanyang mga inapo. Kanyang mga inapo. Kaya lahat ng kanyang mga inapo ay ipinanganak na makasalanan. Ikaw din ay ipinanganak na makasalanan dahil ikaw ay inapo ni Adan. Tama po ba? Ikaw ay inapo ni Adan? Lahat? Tama po ba? Tama. madali naintindihan. halimbawa, you have a family name? Meron kang apelyido. Okay. Anong apelyido mo? Ikaw? Ano po? Ano po? Lastide. Anong spelling? Anong spelling? May apelyido. LASQ QUI DE My dog. QI tapos TE Laskite. Meron simple family name? Okay. Let's Laskite. Kite. Okay. Anyway, tanong ako. May tanong ako. Bakit apelyido mo? Laskite. Bakit? Tanong. Anong sagot? Dahil sa tatay mo? Tama. Okay. Ulit, tanong. Bakit apelyido ng tatay mo ang Laskite. Bakit? Dahil sa lolo mo. Okay. Bakit apelyido ng lolo mo ang Laskite. dahil sa lolo.
Okay, okay. Yeah, it continue. 롤러나, right? Yeah, tama, 롤러. Yeah, even though you don't want your family name, Naskite. yeah, as soon as you are born, your family name, Naskite. tama? Tama, right? Naintindihan? You don't want to, you are born as a sinner, right? Ayaw mong ipanganak na makasalanan. But you are descendant of Adam. Pero inapo ka ni Adan. That's why as soon as you are born, you are already sinner. Kaya sa sandaling ipanganak ka, ikaw ay makasalanan na. Yeah, that's why sinner is a born in sinful nature. Kaya ang makasalanan ay isinilang sa likas na pagkakasala. Kagaya ito, sinner is like a century. Yung makasalanan ay gaya ng puno ng kasalanan. Century bears sin fruit. Yung puno ng kasalanan ay nagbubunga ng The kasalanan. malice of people bear many sin fruit. Yung masamang tao nagbubunga ng maraming kasalanan. Normal people bear just some sin fruit. Yung mga normal na tao nagbubunga ng iilang mga kasalanan. But religious people maybe bear very few sins. Pero marahil yung mga relihiyosong tao, nagbubunga lamang sila ng kakaunting kasalanan. The number of sin can be different, right? Yung bilang ng kasalanan ay magkakaiba. Yeah, but they are all same century, right? Pero lahat sila ay puno ng kasalanan. Yeah, we are century. Tayo ay puno ng kasalanan. That's why we commit sin fruit. Kaya nakagawa tayo ng kasalanan. Kahulugan ng makasalanan, pananaw ng mga tao, gumagawa ng kasalanan, kaya maging makasalanan. At sa pamantayan ng Diyos, isinilang na makasalanan, kaya gumagawa ng kasalanan. Alin ang tama? Pananaw ng mga tao sa pamantayan ng Diyos. Alin ang tama? Yeah, siyempre. Sa pamantayan ng Diyos ang tama. Yeah. Isinilang na makasalanan, kaya gumagawa ng kasalanan. Ito ay kahulugan ng makasalanan. Naintindihan niyo po? We are born as a sinner. That's why, as we grow older and older, we commit a sin. Tayo ay pinanganak ng makasalanan, kaya habang tumatanda tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan. Awit 58.3, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata, silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Tama? We don't teach our children how to tell right? Hindi natin tinuruan yung mga anak nating magsinungaling. Tama? We teach our children not to tell right? Tinuturuan natin silang wag magsinungaling. But as soon as they can speak, they start to tell right? Pero sa sandaling makapagsalita na sila, nagsisimula na silang magsinungaling. Tama? It happened, right? Ito po ay nangyayari. Panoorin, baby, isang baby. Lily, I just watched you touch Jude's food. She Yes, you touched did. the food, the dog food, You touched Hinawakan niya yung Jude's dog food. food, but she denied. pero tinatanggi niya. You touched the food. Did you touch Jude's food? Yeah. You touched Jude's food. I just watched you. Yes, you did touch his food. You touched his food. Were you playing in Jude's food? You touched the food. You did touch the food. You did touch his food. I watched you touch it. Daddy watched you touch it. You touched the food. You didn't touch the food. You did touch the food. What's in? What you did with your right hand, didn't you? Are you? Don't yell at me. You did. What? What shit? You better- Yeah, very small baby, Napakaliit na bata. right? Until the end, right? Tell right, Hanggang deny, right? slowly, nagsisinungaling siya, tinatanggi niya. Somebody taught her like that. May nagturo ba sa kanya nun?
automatically, right? She tell a lie. Automatic siyang Because nagsisinungaling. she was born as a sinner. Dahil ipinanganak siyang makasalanan. Tama ba? Yeah. So, yeah. Baby, right? Very greedy. Yeah, want more. Sobrang sakim ng baby. Gusto niya Already pa ng marami. but want more. Right? Want more. Gusto pa ng marami. Yeah. The between brother, yeah, they are fighting. Sila ay nag-aaway. Yeah, dahil sa inggit, right? Yeah. Even small baby fight. Kahit yung maliliit na baby, nag-aaway. Makulit, boy. Yeah. Make a father's passport. Ganito Makulit. niya yung passport ng tatay niya. Nobody teach. They already know, learn the right cigarette, gambling. Yung mga bata, alam ng manigarilyo at magsugal. Yeah. 보내주시는 tama. Pinanganak na makasalanan. Yeah. Very arrogant boy. Sobrang yabang na bata. Yeah. Speak sometimes bad word. Minsan, nagmumura pa. Right? Sinner commit sin, right? Yung mga kasalanan ay gumagawa ng Because they kasalanan. are born as a sinner. Dahil ipinanganak silang Yeah, makasalanan. they are born with a sinful nature. Right? Ipinanganak sila sa likas na pagkakasala. That's why sinabi ng Biblia, ang taong umiinom ng kasamaan na parang tubig. Parang tubig. Ano ibig sabihin? Yeah. Every day we drink water, right? Araw-araw, umiinom tayo ng tubig. Drinking water, mahirap, madali. Madali, tama? Committing is like a drinking water. Yung paggawa ng kasalanan ay gaya ng pag-inom ng tubig. Tama po ba? Tama. The important thing is sin in heart. Sin in heart. Yung mahalagang bagay ay yung kasalanan sa puso. Because many people don't consider sin in heart. Dahil maraming tao, hindi nila isinasaalang-alang yung kasalanan sa puso. But we learn, right? We have to check our sin through the Word of God. Pero pinag-aralan natin na kailangan nating suriin yung ating kasalanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. God's law is different from this world's law. Yung batas ng Diyos ay iba sa batas ng sanlibutan. This world's law does not consider your heart, right? Yung batas ng sanlibutan ito, hindi nito sinasaalang-alang yung puso But mo. God's law consider even your heart. Pero yung batas ng Diyos, isinasaalang-alang maging yung puso mo. That's why this time we have to look at carefully sin in heart. Kaya sa oras nito, dapat na tingnan nating mabuti yung kasalanan sa puso. Sinabi ng Biblia, Marko chapter 7, 21 hanggang 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. May maraming kasalanan sa ating puso. Tama po ba? Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob ng mumula at nakapagpapalumi sa tao. Yeah. Sinabi ng Biblia. Suriin natin ating puso. May maraming kasalanan sa ating puso. Yeah. Maybe among Jesus' sin, you can say that, some sin I don't have. Marahil kabilang sa mga kasalanan ito, sasabihin mo na hindi ko naman kasalanan yung iba dito. Maybe you can say that, I don't have this sin. Wala akong ganitong kasalanan. Because I never kill anybody. Dahil wala pa naman ako napapatay. Tama po ba? Walang kasalanan dito. Yeah. But we learn, you have to check your sin through the Word of God. Pero pinag-aralan natin, kailangan na suriin mo yung kasalanan mo sa pamamagitan ng salita ng God's Diyos. law can be different from your thought. Yung batas ng Diyos ay maaaring maging iba mula sa kaisipan mo. Anong sinabi ng Biblia? Unang Juan chapter 3:15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyo na ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. It's different from your thought, right? Di ba po ito sa kaisipan nyo, di ba? Ang sino mang napopot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Magalit ka lang sa kaba mo kahit na hindi mo siya
pinatay sa pamamagitan ng kamay mo, pumatay ka na ng tao ayon sa salita ng Diyos. Tapos ba? Because God consider even your heart. God That- consider even your heart. Dahil isinasaalang-alang ng Diyos, maging yung puso mo. Kung gayon ilan na ang namatay ninyo, ilan? Hindi na natin mabilang. Tapos ba? Maraming beses. From birth until now. Mula kapanganakan hanggang ngayon. Right? Minsan you have anger to your friend, Minsan nagagalit ka sa kaibigan mo, even to your children, maging sa anak mo, to your parents, sa magulang mo, to your sibling. sa mga kapatid mo. Tama po ba? You are mother now. Ikaw ay mamamatay tao. Kaslo. Ito yung batas ng Diyos. When you have anger, you have a heart to kill, right? Sa tuwing nagagalit ka, mayroon kang pusong pumatay. Minsan husband and wife fight. Minsan yung mag-asawa nagtatalo. Yeah, they want to kill, right? Yeah. But they don't kill, yeah, actually, right? Pero hindi talaga sila pumapatay. Because if they kill, actually, they go to prison. Dahil kung talagang papatay siya, pupunta sila sa kulungan. Yeah, it's another sin in this world, right? Ito ay hindi kasalanan sa mundong ito. Yeah, but before God, it's a great sin. Pero sa harap ng Diyos, ito ay malaking kasalanan. Woman also, yeah, her heart want to kill. Pati sa mga babae, yung puso niya gusto nang pumatay. So you have this sin, right? Meron kang ganitong kasalanan. Tama po ba? Paano pang-aalo niya? Ang kahulugan ng pang-aalo niya ay ganito. Ang pang-aalo niya ay kung nakipagtalik ka sa ibang tao, liban sa asawa mo. Ito ay pang-aalo niya. O kung ikaw ay nakipagtalik sa ibang tao bago ka mag-asawa. Ito ay pang-aalo niya. Kahit na hindi ka nangalo niya sa pamamagitan ng kilos, kung mayroon kang nasang isip sa iyong puso, nangangalo niya ka na. Sinabi ng Biblia, anong sabi ng Biblia? Matthew chapter 5:28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangalo niya sa kanyang puso. It's different from your thought, right? Ito po iba sa kaisipan mo. Sinabi ng Biblia, right? Bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala nasa kanya ng pangalo niya sa kanyang puso. Kung gayon ilang beses na kayong nangalo niya, maaaring nangalo niya na kayo ng maraming beses. Tama ba? Kagaya meron gentleman, May maamong lalaki. guwapo lalaki, tama? But one day, magandang babae, pass by him. Pero isang araw, may isang magandang babaeng dumaan sa kanya. Outside appearance, walang change, right? Walang pagbabago sa panlabas na anyo. But his heart changed. Pero yung kanyang puso ay nagbago. Anong ibig sabihin? He has a lustful mind, right? Siya ay may mapagnasang isip. It's another sin in this world, right? Hindi ito kasalanan sa mundong ito. Because nobody knows, right? Dahil walang sino mang nakakaalam. But God consider you are adulterer. Pero itinuturing ng Diyos na ikaw ay nangangalo niya. Kaslo, different. Iba po yung batas ng Diyos. The policeman, why look at the coat? Bakit lumingon yung mga pulis? Dahil sa uma, right? Pangalo niya. Told the man, why want to see front? Bakit gusto makita nung matandang lalaki yung harap? Right? Pangalo niya sa harapan ng Diyos. Panoorin, you have to be careful. Pangalo niya. Kailangan nating mag-ingat sa pangalo niya. The pareho woman
Pati po sa mga babae. Die Herrenmode. Yeah. Pangalo niya, meron, right? Tama. Yeah. Paano, yeah. Yeah. Pangnanakaw. Kapag ginamit mo ang isang bagay na walang pahintulot, yan ay pangnanakaw. Yeah, sometimes you get something or use something without permission of other, right? Minsan gumagamit ka o kumukuha ka ng bagay nang walang paalam. Ito ay pangnanakaw. Even the Bible said, Kaikan 28:24, ang nangnanakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina at nagsasabi hindi ito masama ay kasamahan ng maninira. Yeah. You have experience, right? When you are young, bata, sometimes you get some isang peso from mother's pocket. Naranasan mo po nung bata ka, minsan nangungupit ka ng piso mula sa bulsa ng nanay mo Without permission. nang walang paalam. Yeah, pangnanakaw. Tama? Pangnanakaw. And then sometime, right? In the evening, you prepare dinner. Kung minsan, paggabi, naghahanda ka ng hapunan. Yeah. But you kailangan the malunggay leaves. Pero kailangan mo ng malunggay. But neighbor, without permission, you get Minsan sa kapitbahay nang hindi nagpapaalam, kumukuha ka lang. pangnanakaw. Minsan the mango tree, right? Mango fall down your house. Neighbors mango fall down your house. Minsan yung mangga ng kapitbahay nalaglag sa bakuran mo. You get Kinuha mo without permission. nang walang paalam. Pangnanakaw. Parang beset, yeah, pangnanakaw. The boy, yeah, pangnanakaw. Yeah. Maybe you also have a this sin, right? Marahil may ganito ka rin kasalanan. Yeah. Paano, kasakiman, covetous, kasakiman. Actually, yeah, it's a baboy. Baboy is very greedy in food, eating food, right? Sa katunayan, yung baboy sobrang sakim sa pagkain. So most of the animal, they eat 70% over their stomach. Kadalasan sa mga hayop, kumakain sila ng 70% sa kanilang tiyan. But baboy eat 100%. Pero yung baboy kumakain ng 100%. Full Puno. tang. Paano? Tao. Ilan? Huh? Men eat 120%. Yung tao kumakain ng 120%. Already poor, but masarap pagkain, I will eat more. Busog pa, pero kumakain pa. Busog na, pero kumakain pa. That's why sometimes you have a stomachache. Kaya minsan sumasakit yung tiyan nyo. Tama? Men's greedy, endless. Yung kasakiman ng tao, walang katapusan. But most of us sin came from this greedy mind. Pero kadalasan sa kasalanan, nagmumula sa kasakiman. Like the baboy, right? So, especially men's greedy for the money is endless. Lalong higit yung kasakiman ng tao para sa pera ay walang katapusan. Panoorin ang video clip.
Bakit he entered? Bakit siya pumasok? Yeah, he wanted more, right? Gusto niya pa ng higit pa. Yeah, greedy mind is endless. Walang katapusan ang kasakiman. It leads to death. Ito ay humahantong sa kamatayan. You have a greedy mind, right? Di ba may sakim kang puso? Yeah. Paano? Yeah. Pandaraya. Deceit. Yeah. No, your outside, inside can be different, right? Yung panlabas at panloob ay maaaring magkaiba. Yeah. Outside is smart, but inside, yeah, you have evil heart. Sa labas ay nakangiti pero sa loob ay may kasamaan. Smile. Angry. Makaiba. Yeah. So it said when normal people tell a lie 200 times a day. Sinasabi dito na yung normal na tao ay nagsisinungaling ng 200 beses sa isang araw. Every 8 minutes tell a lie. Kada 8 minuto nagsisinungaling. Yeah. It means that most of our work, yeah, tell a lie. Ibig sabihin, kadalasan sa mga salita natin ay kasinungalingan. As we learn, right, like drinking water. Gaya ng nalaman natin na gaya ng pag-inom ng tubig. There was a lie contest. May paligsahan ng pagsisinungaling. Who win the lie contest? Sino yung nanalo doon sa paligsahan? I have never lied before. Hindi pa ako nagsisinungaling kailanman. Meron tao? I have never lied before. Meron ba ditong hindi pa nagsisinungaling? Nobody, right? Walang sino man. So it's clear, right? All these sins are in our heart, right? Kaya malinaw na ang lahat ng kasalanan ito ay nasa ating puso. But we try to cover through our status, Pero sinusubukan natin itong takpan sa pamagitan ng ating katayuan, through our good deeds, sa pamagitan ng paggawa ng through mabuti, our religion. sa pamagitan ng ating relihiyon. Even though you cover, still meron inside, right? Kahit natakpan mo ito, meron pa rin sa loob. Sinabi ng Biblia, sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sinuman. It's not possible. Hindi ito posible. Yeah. So, sinner has a dirty sin in heart. Kaya yung makasalanan ay may maruming kasalanan sa puso. Ano sa palagay ninyo, ano ang pinaka-maduming bagay sa mundong ito? Ano ang pinaka-maduming bagay sa mundong ito? Ano po? Somebody say, tae? May ibang nagsabi, tayo. Yeah. Sinabi ng Biblia, if ito ay importante, Jeremiah chapter 17, 9 and 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay at lupang napakasama. It's really important. Ito po ay napakahalaga. If you can really understand this word, you can come to real repentance. Kung talagang maunawaan mo yung talatang ito, hahantong ka sa tunay na pagsisisi. But the problem, most of people don't know this fact. Pero karamihan sa mga tao, hindi alam yung katotohanan ng ito. Sinong makakaunawa dito? Tama? But through this time, you have to understand, your heart is the dirtiest thing. Pero sa pamagitan ng oras nito, dapat na malaman mo yung puso mo yung pinakamaruming bagay. Bakit? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-isip at sumusubok ng puso. That's the reason. Ito po yung dahilan. We cannot see man's heart, right? Hindi natin nakikita yung puso ng tao. Tapo ba? Look at beside you. Tingnan mo yung katabi mo. Beside you. Mukhang anghel, right? Lahat mukhang anghel. Tama? Tama. Mukhang anghel lahat. Bakit mukhang anghel? Because we cannot see inside. Dahil hindi natin nakikita yung loob. But what will happen if we can see inside the heart? Pero ano mangyayari kung makita natin yung loob ng puso? Maybe you will run away. Marahil tatakbo ka palayo. You are so dirty. I will run away. Napakarumi mo. Tatakbo na ako.
God can see our heart. Nakikita ng Diyos yung ating puso. If X-ray can see our heart, what it comes out? Kung nakikita sa x-ray yung loob ng ating puso, ano yung lalabas? All the sin, will comes out, right? Lahat ng maruming kasalanan na ilalabas. May dalawang tasa. Alin tasa gusto mo ba uminom? Alin tasa gusto mo ba uminom? Ikaw. Ikaw. You. Alin tasa gusto mo ba uminom? Ikaw. Kanan, kaliwa. Kanan, okay, kanan. Let's check inside. Tingnan natin yung loob. May tanong, will you drink? Kanan? Iinom ka pa rin ba doon sa kanan? Gusto? Ayaw. Tama? Because inside is so dirty. Dahil yung loob ay marumi. Yeah, as a man, we cannot see inside. Bilang tao, hindi natin nakikita yung loob. But God can see inside, right? Pero nakikita ng Diyos yung loob. Sinabi ng Biblia, unang Samuel chapter 16:7, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Hindi tumitingin ng Panginoon na kaya ng pagtingin ng tao. You have to understand. You have to keep in mind. Kailangan mo itong tandaan. God look at different. Yung pagtingin ng Panginoon ng Diyos ay iba. Ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Tumitingin sa iyong puso. That's man's heart. Yan po yung puso ng tao. That's why we have to understand sinner cannot do righteous act before God. Kaya kailangan nating malaman na yung makasalanan ay hindi makagawa ng gawang mabuti sa harapan ng Diyos. Isaiah 64 verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon at tinatangi kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. It's also very important. You have to clearly understand. Ito rin po ay mahalaga kaya kailangan nating maunawa ang mabuti. Ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Ano ang maruming kasuotan? Maruming kasuotan. Halimbawa, you have a maruming kasuotan to clean CR, right? To clean CR. Maruming kasuotan, tao po ba? Lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Ano yung ibig sabihin? God cannot accept our righteous act. Ibig sabihin, hindi tatanggapin ng Diyos yung ating mga gawang katuwiran. You try to do many righteous acts, right? Sinusubukan mong gumawa ng maraming gawang katuwiran. But God cannot accept. Pero hindi ito tatanggapin ng Diyos. Bakit? Kaya ito, your righteous act, panoorin. Naintindihan niyo po anong nangyari? Araw-araw, right? Cute baby. Every day bring water. Father, so happy. Every day, one shot, drinking, masarap, tubig. Araw-araw yung baby nagdadala ng isang basong tubig sa kanyang tatay, kaya yung tatay masaya. But later, father found from where water came. Pero kalaunan, nalaman ng tatay kung saan nanggagaling yung tubig. Galing sa CR, toilet, right? Cannot drink anymore, right? Kaya hindi na siya ulit uminom. Baby side, he did a good thing, right? Sa panig ng baby, ginawa niya yung mabuting bagay. But father side cannot accept. Pero hindi ito tatanggapin ng kanyang tatay. Tapo ba? Pareho. Our righteous act
are contaminated by our dirty sin in heart. Yung ating mga gawang katwiran ay nadumihan sa pamagitan ng marumi nating kasalanan sa ating puso. Already dirty. Marumi na. That's why God cannot accept. God cannot. Kaya hindi ito tatanggapin ng Diyos. That's why we check again. We cannot be saved through our good deeds, right? Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. It's our own righteousness, right? Ito yung ating sariling katwiran. Because all our righteousness is like a filthy leg. Dahil lahat nating katwiran ay parang maruming kasuotan. Hindi para ng kaligtasan. Okay po? Yeah. So, sinner cannot do righteous act before God. Kaya yung makasalanan ay hindi makagawa ng gawang matuwid sa harapan ng Diyos. Importante bagay, before God. Of course, you can do righteous act before men. Siyempre, makakagawa ka ng mabuting gawa sa harapan ng tao. But it's not possible before God. Pero hindi ito posible sa harapan ng Diyos. To do righteous act before God, you have to clean all your sin first. Upang makagawa ng gawang mabuti sa harapan ng Diyos, una kailangan mo munang linisin ang lahat mong kasalanan. Yeah. That's why you have to understand situation of a sinner. Kaya kailangan nating maunawaan ang kalagayan ng makasalanan. Away 40, 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat pinaligiran ako ng kasamaang di mabilang, inabutan ako ng aking mga kasamaan hanggang sa ako'y hindi makakita. Sila higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo, nangihina ang aking puso. Sila higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo. Yeah. Ang bilang ng ating mga kasalanan ay mas marami pa sa ating buhok. Yeah. Hindi natin kayang bilangin ang ating buhok. Yeah. Kagaya nito, hindi natin kayang bilangin ang ating mga kasalanan. Tama ba? Sobrang marami. Awit 34:4, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang mga kasamaan ko ay nakarating sa ibabaw ng aking ulo, ang mga iyon ay gaya ng isang pasan na napakabigat para sa akin. Ang mga iyon ay kaya ng isang pasan na napakabigat para sa akin, napakabigat. Kagaya ito. We are born as a sinner, that's why we have committed so many sins until now. Tayo ay pinanganak na makasalanan, kaya hanggang ngayon nakakagawa tayo ng maraming kasalanan. Yeah. Sino ang pinakabata? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 14? Okay, 14. Let me show you your sin burden. Ipapakita ko sa iyo yung pasan mong kasalanan. 14 years of sin burden. Ito yung pasan na kasalanan ng 14 na taon. Tama? Your sin burden? Tama? Okay? Okay, good. Yeah. Next, ikaw, ilang taon ka na? 20? Yeah. Let me show you your sin burden. Papakita ko sa iyo yung pasan mong kasalanan. 20 years of sin burden? Tama ba? Tama? Tama. Okay. Who is the oldest? Sino po yung pinakamatanda? Lahat young? Tatay, ilang taon ka na? Okay, 74. Tatay, let me show you your sin burden. 74 years. Malaki. Tama? Yeah, tama. You also have your own sin burden. Tama? Yeah. But the important thing, someday you will die. You will die with your sin. Pero balang araw ikaw ay mamatay kasama ng iyong kasalanan. That's the problem. Yan po yung problema. Anong mangyayari? Juan chapter 8:21. Basahin po natin ang sabay-sabay. Muli niyang sinabi sa kanila, aalis ako at ako'y inyong hahanapin at mamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Sinabi ni Jesus, right? Si Jesus ay pumunta sa langit. Subalit, sinabi niya, sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta.
Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi ka makakapunta sa langit kung namatay kang may kasalanan. Naintindihan po? It's clear you have a sin, right? Malinaw po na mayroon kang kasalanan. It's clear you will die someday with your sin. Malinaw na balang araw mamatay ka kasama ng iyong kasalanan. Then you cannot go to heaven. Kung gayon hindi ka makakapunta sa langit. Sinabi ni Jesus, right? Because after that, there is a judgment. Dahil pagkatapos ng kamatayan ay may paghukom. It's important. Ito po ay mahalaga. Hebreo chapter 9:27, basahin po natin ng sabay-sabay. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. You will die someday. Balang araw mamatay ka. But it's not the end. Pero hindi dito nagtatapos. Sinabi ng Biblia, pagkatapos nito ay ang paghukom. Tama? Paghukom. May paghukom. But here, it's also important. What's the standard of the judgment? Pero dito mahalaga rin po kung ano yung pamantayan ng paghuhukom. We need to check Suriin po natin. the standard of a judgment of God. Ito po yung paghuhukom ng Diyos. We need to compare this world judgment and God's judgment Ikumpara po natin yung paghuhukom sa mundong ito at paghuhukom ng Diyos. because it's completely different. Dahil ito ay ganap na magkaiba. The judge, who is a judge? Sino po yung hukom? The world judgment, judge is a man, Sa paghuhukom sa mundo, yung hukom ay tao. but God's judgment, judge is a God. Pero sa paghuhukom ng Diyos, ang hukom ay Diyos. Sinabi ng Biblia, awit 7:11, ang Diyos ay hukom na matuwid. Hukom na matuwid. He is a righteous judge. Siya ay isang hukom na matuwid. He is a perfect judge. Siya ay perpektong hukom. Right? He can be the only judge, right? Siya lamang yung tanging hukom. At anong standard of the judgment? At anong pamantayan ng paghukom? World judgment will be done by world law. Yung paghukom sa mundo ay isasagawa sa pamagitan ng batas ng mundo. Let's suppose you have a sin in the Philippines. Ipagpalagay natin na nakagawa ka ng kasalanan sa You Pilipinas. will be judged by Filipino. Ikaw ay hahatulan sa pamagitan ng batas ng But Pilipinas. one day you went to Korea. Pero isang araw, pumunta ka sa Korea. You committed sin in Korea. Nakagawa ka ng kasalanan sa Korea. Then you will be judged by Korean law. Kung gayon, ikaw ay hahatulan ng Koreano. Tapo ba? Someday you will stand before God. Balang araw, tatayo ka sa hukuman ng Diyos. Then you will be judged by God's law. Pagkatapos ikaw ay hahatulan ng batas ng Diyos. God's law is salita ng Diyos. Yung batas ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ang salitang aking sinabi, ang siyang hatol sa kanya sa huling araw. Right? The word of Jesus, the word of God, judge you. Yung salita ng Diyos yung hahatol sa iyo. And it's important, what's consideration? At ano yung isinasaalang-alang? This world's judgment just consider your behavior. Sa paghukom sa mundo, isinasaalang-alang lamang ay yung pag-uugali. This world's law cannot, this world's judgment cannot know your heart Yung paghukom sa mundong ito, hindi nalalaman kung ano yung puso mo. because the judge is a man, right? Dahil ang hukom ay tao. But God consider not only your behavior but also your heart. Pero itinuturing ng Diyos, hindi lamang ang iyong pag-uugali, kundi maging ang iyong puso. Ito ay importante. Kaikan 21:2, basahin po natin ng sabay-sabay. Matuwid sa kanyang sariling mga mata ang bawat lakad ng tao, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Tama? Ang mga puso. Ecclesiastes 12:14, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay. Lihim na bagay. Ano ang lihim na bagay? Lihim ng kasalanan. Pareho. Ang batas ng Diyos ay hahatol maging sa lihim na kasalanan. Bawal lihim na kasalanan, ang kasalanan, ako lang ang nakakaalam. At kasalanan ang nagawa ko sa aking puso. Hindi alam ng ibang tao ang lihim kong kasalanan. Tao po ba?
Nobody knows your secret sin. Walang sino mang nakakaalam ng lihim mong kasalanan. Subalit iniisip mo ba na hindi rin ito alam ng Diyos? Hindi. Alam ito ng Diyos. Tama ba? Kaya mo bang ihayag ang lihim mong kasalanan sa ibang tao? Kaya? Maaaring ayaw mo ito. Tama ba? Subalit, mayroong paghukom sa hukuman ng Diyos na kung saan ang lahat mong kasalanan ay mahahayag. Mahayag. Hukuman ng Diyos. Roman chapter 14, 10 and 11. 10. Basahin ako. Tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Importanteng bagay, lahat. Tayong lahat. Tama? Whether you believe or not, you have to stand before the judgment seat of God. Maniwala ka man o hindi, tatayo ka sa harapan ng hukuman ng Diyos. Dahil sinabi ng Biblia. Tama? Sinabi ng Biblia. Harapan ng hukuman ng Diyos. May hukuman ng Diyos. Tama? Anong mangyayari sa hukuman ng Diyos? Ang bawat tuod ay luluhod sa akin at ang bawat ila ay magpupuri sa Diyos. Maybe maraming kang kasalanan na hindi mo na naalala. Tama po ba? Subalit sa hukuman ng Diyos, lahat ng kasalanan nakalimutan mo na ay ipapaalala sa iyo. Ang hukuman ng Diyos ay kagaya nito. Awit 50:21, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y nanahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo, ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Kapag ikaw ay tumayo sa hukuman ng Diyos, lahat ng kasalanan mo ay ipinakita sa iyong mga mata. Tama? Kaya sa impyerno ka mapupunta sa pamamagitan ng iyong sariling paa. Sa mundong ito, napakaraming kriminal na hindi nahuhuli dahil ang paghatol sa mundong ito ay hindi perfecto. Subalit, sa harapan ng hukuman ng Diyos, walang sinuman ang makapagkukubali ng kanyang kasalanan dahil ang hukuman ng Diyos ay perfecto. Let's suppose somebody record whole your life by secret video camera. Ipagpalagay natin na may nag-record ng buong buhay mo sa pamamagitan ng sikretong kamera. It can record whole your life. Na-record nito ang lahat ng buhay mo, buong buhay mo. Even it can record inside of your heart. At na-record din nito yung nasa loob ng puso mo. All your life was recorded. Yung buong buhay mo ay naka-record. And then, you call many people who you know, Pagkatapos, sinawag mo lahat ng taong kilala mo. and there is a big screen. At mayroong malaking screen. You invite your family, Inimbitahan mo yung pamilya mo, your relative, yung kamag-anak mo, your neighbor, mga kapitbahay mo, your even church mate, pati yung mga ka-church mo, your schoolmate, mga kaklase mo, workmate, mga katrabaho mo. all present. Lahat nandito. Then all your secret life, inside even your heart, pray. At ang buong buhay mo, maging yung nasa loob ng puso mo, ay ipinlay. And you stand before them. At ikaw ay nakatayo sa harap nilang lahat. Can you stand before them? Makakatayo ka ba sa harapan nila? Kaya? Maybe you want to run away. Marahil gusto mo nang umalis. You want to hide yourself, right? Gusto mong itago ang sarili mo. But it happened before judgment seat of God. Pero ito ay mangyayari sa harapan ng hukuman ng Diyos. Ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Right? Kagaya ito. You stand alone. Mag-isa kang tatayo. Nobody help you. Walang sino mang tutulong sa'yo. You have to stand before Holy God alone. Haharap kang mag-isa sa harap ng banal na Diyos. But the more big problem, either all your sin, you have to stand. Pero yung higit pang problema, tatayo ka kasama ng lahat mong And kasalanan. it is revealed completely. At ito ay ganap na iahayag. Yeah. Whether you believe or not, it will happen.
Maniwala ka man o hindi, ito ay mangyayari. Because it was written in the Bible. Dahil ito ay nakasulat sa Biblia. So sinner will receive the judgment of sin. Kaya yung makasalanan itatanggap ng paghukom sa kasalanan. What's the result of the judgment? Ano yung magiging resulta ng If paghukom? you have sin in this world, you just go to the prison. Kapag nagkaroon ka ng kasalanan sa mundong ito, makukulong ka. But the problem, if you have sin before God, you have to go to hell. Pero yung problema, kung ikaw ay matagpo ang may kasalanan sa harapan ng Diyos, ikaw ay pupunta sa impyerno. Sinabi ng Biblia, Roman chapter 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Ano ang kamatayan? We need to understand death, the meaning of the death. Kailangan ating pag-isipan yung kahulugan ng kamatayan. Unang session we learn the meaning of death. Yung unang session, pinag-aralan natin yung kahulugan ng kamatayan. The pakihiwalay. Pakihiwalay. You need to understand there are two kinds of death. Kailangan nyo pong malaman may dalawang uri ng kamatayan. That is death of body Ito po yung kamatayan ng katawan and death of spirit. at kamatayan ng espiritu. We recall death of body is the first death, Yung kamatayan ng katawan ay unang kamatayan. but the meaning separation, right? Pero yung kahulugan ay pagkahiwalay. So you learn, right? You have a body. Mayroon kayong katawan. Inside the body, meron spirit. Sa loob ng katawan, mayroong espiritu. Right? Live together, right? Magkasama itong But nabuhay. someday body die Pero balang araw, yung katawan ay mamamatay. by disease, Sa pamagitan ng sakit, by accident. sa pamagitan ng aksidente. Then your spirit goes out your body, right? Pagkatapos, yung espiritu mo ilalabas sa katawan. Separation, right? Pagkahiwalay. It's a first death. Ito yung unang kamatayan. Death of body. Kamatayan ng katawan. Naintindihan niyo po? But the Bible said there is a second death. Pero sinasabi ng Biblia, may ikalawang kamatayan. Second death. It's a death of a spirit. Ito yung kamatayan ng espiritu. Oh, spirit lives forever and ever. Yung espiritu ay nabubuhay magpakailanman. Oh, how can spirit die? Paano mamatay yung espiritu? Meaning separation. Kahulugan po ay pagkahiwalay. Yeah. Someday your spirit separate from God eternally. Balang araw yung espiritu mo ay may hiwalay sa Diyos magpakailanman. Ano po ito? This is Impierno. Impierno. Hell is the place sinners separate from God eternally. Yung impyerno ay lugar kung saan yung makasalanan ay hiwalay sa Diyos magpakailanman. Naintindihan po? Ito ay ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan. Kamatayan ng Espiritu. But, ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, it include the second death also. Kasama po dito yung ikalawang kamatayan. So, we think one more, standard of the judgment. Higit nating pag-isipan yung pamantayan ng paghukom. Man's thought is like this. Ganito yung iniisip ng tao. Only when I have a big and many sin, I will go to hell. Kapag meron lamang akong malaki at maraming kasalanan, pupunta ako sa impyerno. What it means? If I don't have a big and many sin, I will not go to hell. Kung wala akong malaki at maraming kasalanan, hindi ako pupunta sa impyerno. Many people think like this. Ganito yung iniisip ng maraming tao. Oh, the criminal outside, they will go to hell. Yung mga kriminal sa labas, sila yung pupunta sa But impyerno. I'm different from them. Pero iba ako sa kanila. I don't have a great sin like Wala naman akong malalaking kasalanan tulad nila. that. That's why siguro I will not go to hell. Kaya siguro hindi ako pupunta sa impyerno. It's a complete misunderstanding. Ito ay maling pagkaunawa. What's God's law? Ano po yung batas ng Diyos? Even though you have a small and pure sin, Kahit na mayroon ka lamang maliit o kakaunting if kasalanan, you have a sin, you go to hell. basta mayroon kang kasalanan, pupunta ka sa impyerno. Don't be deceived by Satan. Huwag po kayong padaya kay Satanas. Many people rely on man's thought. Maraming tao yung umaasa sa kaisipan ng tao. That's why they don't come to the repentance. Kaya hindi sila humahantong sa tunay na pagsisisi. You are judged by God's law. Ikaw ay hahatulan sa pamagitan ng batas ng Diyos. Sinabi ng Biblia, Matthew chapter 5:26, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa iyo,
Hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Dito 돈 ano po? Impierno. Hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-huliang kusing, ano po ito? Ibig sabihin, it's a very small sin. Ito yung napakaliit na kasalanan. It means even though you have a very small sin, you still go to hell. Ibig sabihin, kahit na mayroon kang sobrang liit na kasalanan, pupunta ka pa rin sa impyerno. Sinabi ni Jesus. Bakit? Bakit? Because the Bible, awit chapter 5 verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan, ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. God is in heaven, right? Ang Diyos ay nasa langit. Tama po ba? But in heaven, walang kasalanan. Walang kasalanan. Sa langit. Walang kasalanan. But the problem, you have a sin, right? Pero yung problema, mayroon kang kasalanan. You have to know that your sin follow you even though you die. Kailangan mo malaman na kahit mamatay ka, nakasunod sa iyo yung kasalanan mo. When you die, you cannot bring your money. Kapag namatay ka, hindi mo madadala yung pera mo. You cannot bring your house. Hindi mo madadala yung bahay mo. But one thing follow you. Pero isang bagay ang nakasunod sa iyo. Ito ay kasalanan mo. Kasalanan mo. Bakit? Because you are the one who committed sin, right? Dahil ikaw yung nakagawa ng kasalanan. So even though you die, your sin does not disappear. Kaya kahit mamatay ka, yung kasalanan mo hindi maglalaho. Your sin follow you. Nakasunod sa iyo yung kasalanan That's why mo. sinner who has a sin cannot go to heaven, right? Kaya yung makasalanang may kasalanan, hindi mapupunta sa langit. Because sin cannot dwell with God. Dahil ang kasamaan ay hindi kasamang naninirahan ng Diyos. Naintindihan niyo po? That's why even though you have a small sin, one sin, you go to hell. Kaya kahit na meron kang maliit na kasalanan, isang kasalanan, pupunta ka sa impyerno. It's God's law. Ito yung batas ng Diyos. Kaya ito, may maraming kasalanan sa mundo. Let's suppose you commit sin here. Pagpalagay natin, nakagawa ka dito ng kasalanan. You commit sin. But because of many sin, it's difficult to find your sin, right? Pero dahil sa dami ng kasalanan, mahirap pakita yung kasalanan mo. That's why you think, oh, okay, even though I have some sin, it's no problem. Kaya iniisip mo na okay lang kahit kukunti lang yung kasalanan ko. I'm better than other. Mas mabuti ako kaysa sa iba. But here, very clean. Pero dito, sobrang linis. Let's suppose you commit a very small sin. Pagpalagay natin, nakagawa ka ng napakaliit na kasalanan. Very small. Can you see? Makikita nyo po ba? Can you see? Lahat. Even it's a very small, you can easily find. Kahit na ito ay napakaliit, madali mo ito makikita. Yeah. Kagaya ito. You have to stand before holy God. Tatayo ka sa harapan ng banal na Diyos. Don't compare your sin with other people. Huwag mo ikumpara yung kasalanan mo sa ibang tao. You have to stand before holy God. Tatayo ka sa harap ng banal na Diyos. You cannot go to heaven. Hindi ka makakapunta sa langit. May tanong ako, there are many kind of people. Marami pong uri ng tao. The number of sin different. Yung bilang ng kasalanan ay magkakaiba. May tanong ako, who will go to hell? Sino po yung pupunta sa impyerno? Who will go to hell? Who will go to hell? Sino po yung pupunta sa impyerno? Ano po? Ano po? Nanay? Who will go to hell? Anong sagot? Ano po? Who will go to hell? The number 1, number 2, number 3. Who will go to hell? One. Two and three, they don't go to hell? Si 2 at si 3 hindi pupunta sa impyerno? They go to hell? Then? They also go to hell? Pupunta rin sila sa impyerno? Number 2? How about number 3? Also go to hell? Hindi sigurado. I emphasize, right? They are all same sinner who will go to hell.
Binigyang diin ko po na lahat sila ay makasalanang pupunta sa impyerno. The number of sin is not important. Yung bilang ng kasalanan ay hindi mahalaga. The important thing, whether they have a sin or not. Yung mahalagang bagay kung may kasalanan ba sila o If hindi they have wala. a sin, even though it's a small, even though it's a one, they go to hell. Kung sila ay may kasalanan, may maliit na kasalanan o isang kasalanan, sila ay pupunta sa impyerno. Naintindihan niyo po? Naintindihan? You have to clearly understand. Kailangan nyo pong malinaw na maunawaan. Someday it will happen. Apocalypse chapter 20, 11 and 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit at tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. May isang malaking tronong puti. Puti, anong ibig sabihin puti? Malinis. Walang kasalanan. Okay po? Yeah. Binuksan ng mga aklat. Ang mga aklat, ano po ito? Ang mga aklat, Biblia. The Bible has a 66 book, right? Ang Biblia may 66 na aklat. Yeah. At binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Right? May dalawang uri ng aklat, tampo ba? Ang Biblia at ang aklat ng buhay. Okay po? Yeah. You are judged by God's law, the Bible. Kayo po ay hatulan sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Kung ganon, ano ang aklat ng buhay? Ano ang aklat ng buhay? Verse 14 and 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, right? May ikalawang kamatayan, right? Milon, kamatayan ng Espiritu, tama? Ikalawang kamatayan. Ano po ito? Ang lawan ng apoy. Ano ang lawan ng apoy? Walang hanggang impyerno. Walang hanggang impyerno. Lawan ng apoy. Ang sinumang hindi natakbo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawan ng apoy. Only save the man, the name was written in the book of life. Tanging ligtas sa tao lang yung kanilang pangalan ang nakasulat sa aklat ng But buhay. if you are not really saved, your name cannot be found in the book of life. Pero kung hindi ka talaga ligtas, yung pangalan mo hindi makikita sa aklat ng buhay. That's why you will be cast into the lake of fire. Kaya ikaw ay ihagis sa lawa ng apoy. It's not my word. Hindi po ito yung aking salita. Ito ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos. We learn hanggang kahapon, all the word written in the Bible were fulfilled, right? Pinag-aralan natin hanggang kahapon ang lahat ng salita na nasa Biblia ay naisakatuparan na. God is not a man. Ang Diyos ay hindi tao. He does not terrorize. Hindi siya magsisinungaling. If it is written, it surely happened, right? Kung ito ay nakasulat, ito ay siguradong mangyayari. Whether you believe or not, it will really happen, right? Maniwala ka man o hindi ito ay talagang mangyayari. Yeah. Ang sinumang hindi natagpuan, nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaga ito, panoorin ng video clip. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. It is a fearful thing to fall into the hands of an angry God. After death, his soul is immediately taken to hell to wait for God's terrible judgment. All because he rejected God's love gift of eternal life. The time is coming. It is called the great and terrible day of God's judgment, when all who died in their sins
will be called to appear before the Lord Jesus Christ to be judged. The Word of God says, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When it is over, God will ask an angel to open the book of life to see if your name appears. The angel will look and say, "That name does not appear, Lord." And God will say, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." The Bible says, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever. And they have no rest, day or night, forever." They're so scared, right? Sila ay takot na takot Because maybe they thought, it will not happen to me. dahil inisip nila na hindi ito mangyayari sa akin. Maybe I will not go to hell. Marahil hindi ako pupunta sa impyerno. But it really happened. Pero ito ay talagang nangyari. They are waiting before casting into the lake of fire. Sila ay naghihintay bago itapon sa lawa ng apoy. It really happened to them. Ito ay talagang nangyari sa kanila. It's a real situation. Ito ay tunay na kalagayan. They cannot return. Hindi na sila makabalik. Tama? Already late. Huli na ang lahat. That's why they are so scared. Kaya sila ay talagang takot. Yeah. May walang hanggang impyerno. What is a hell like? Ano yung impyerno? The Bible describes hell. Ipinaliwanag ng Biblia kung ano ang impyerno. Yeah. Ang impyerno ay na lugar kung saan ang kulay ng apoy ay itim. Itim. This world, though you cannot see the dark fire, Sa mundong ito, hindi natin nakikita yung itim na apoy. but scientists said the very, very high temperature fire is a dark black fire. Pero sinasabi ng mga scientists na yung pinakamainit na temperatura ng apoy ay itim. It means hellfire is the dark, hottest fire, right? Ibig sabihin yung impyerno yung pinakamainit na apoy. Sa impyerno ay napakahapdi, mayroon pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Because of a great pain, great pain. Dahil sa matinding sakit. Ang kanilang mga uray hindi napapatay at asinan sa apoy. Anong ibig sabihin? Ang kanilang mga uray hindi napapatay. Even though you want to die in hell, it's not possible. Kahit na gustuin mong mamatay sa impyerno, hindi ito posible. Because hell is an eternal place. Dahil ang impyerno ay walang hanggang lugar. Sa impyerno walang kapahingahan, araw o gabi. Because hell is the place sinner receive the punishment. Dahil ang impyerno ay ang lugar kung saan yung makasalanan ay itatanggap ng parusa. Kaya walang kapahingahan. Hindi mo na makikita ang iyong minamahal magpakailanman. Walang pag-ibig. Because hell is a place sinner separate from God eternally. Dahil ang impyerno ay lugar kung saan ang makasalanan ay ihiwalay sa Diyos magpakailanman. God is a love.
Ang Diyos ay pag-ibig. walang pag-ibig sa impyerno. Terrible, right? The most terrible curse in hell, hindi ka na makakalabas mula sa impyerno. If you go to hell, you don't have a chance to go out. Pupunta ka sa impyerno, wala ka ng pagkakataong makalabas. If you can go out hell after 100 years, you still have a hope. Kung makakalabas ka sa impyerno pagkatapos ng 100,000 taon, meron kang pang pag-asa. If you can go out hell after 1,000,000 years later, you still have a hope, right? Kung makakalabas ka sa impyerno, paglipas ng 1,000,000 taon, meron ka pa ring pag-asa. Walang pag-asa. Because hell is an eternal place. Dahil ang impyerno ay walang hanggang lugar. The Bible says. Somebody say, God is a love, He didn't make a hell. May nagsabi na ang Diyos ay pag-ibig kaya hindi siya gumawa ng impyerno. I also hope walang impyerno. But, Bible says, Pero sinasabi ng Biblia, hell is mentioned in New Testament 162 times. 162 beses na sinabi sa bagong tipan yung impyerno. Jesus himself mentioned hell 70 times. Si Jesus mismo binanggit yung impyerno ng 70 ulit. The Bible is true. Ang Biblia ay totoo. Jesus also does not tell lie. Si Jesus rin ay hindi nagsisinungaling. The truth is true. Hell really exists. Kaya totoo na yung impyerno ay talagang umiiral. But sinner will go to eternal hell. Pero ang makasalanan ay pupunta sa walang hanggang impyerno. So, it's a result of a check of my sins. Kaya ito yung resulta ng pagsuri sa aking kasalanan. Ang makasalanan ay isinilang sa likas na pagkamakasalanan. Ang makasalanan ay gumagawa ng kasalanan. Ang makasalanan ay may maruming kasalanan sa puso. Ang makasalanan ay hindi makakagawa ng matuwid na gawa sa harap ng Diyos. It's a conclusion. Ito po yung pagwawakas. Ang makasalanan ay mapupunta sa walang hanggang impyerno. It's a conclusion. Ito po yung pagtatapos. So you are born as a sinner. Ikaw ay pinanganak na makasalanan. So you committed many sin. Nakakagawa ka ng maraming kasalanan. But someday you will die. Pero balang araw But mamamatay it's ka. not the end. Pero hindi dito nagtatapos. There is a judgment. Mayroong paghukom. But the result of a judgment is a hell. Pero yung resulta ng paghukom ay impyerno. You are here, right? Ikaw ay nandito. Very dangerous situation. Sobrang mapanganib na sitwasyon. That's why you have to repent your sin. Kaya kailangan mong You have to repent to your sin. magsisi sa iyong kasalanan. God, I am sinner. Forgive me. Diyos, ako ay makasalanan, patawarin mo ako. Awit 34:18, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inliligtas ang mga may bagbag na diwa. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at iniligtas ang mga may pagpang na diwa. If you understand your situation, you can have a broken heart. Kung maiintindihan mo yung kalagayan mo, magkakaroon ka ng pusong wasak. What's your situation before God? Ano yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos? You are sinner, right? You are sinner. Ikaw ay makasalanan. Because of your sin, you have to go to eternal hell, right? At dahil sa kasalanan mo, pupunta ka sa impyerno. That's your situation. Yan po yung kalagayan mo. Then you will have a broken heart, right? Kaya kailangan mo magkaroon ng pusong wasak. So, upang maligtas, ano ang dapat nating malaman? Ayon sa Biblia, hindi pa ako naligtas. Tapo ba? At ako ay makasalanan sa harap ng Diyos. Tapo ba? Kaya ako ay makasalanan na mapupunta sa impyerno. Pakiusap, iligtas mo ako. You have to pray to God. Kailangan mong manalangin sa Diyos. So, today, when you go home, Kaya ngayong araw, pag uwi nyo, pray to God. manalangin ka sa Diyos. Ask help. Humingi ka ng tulong. God can only save you. Diyos lang yung makapagliligtas sa'yo. That's why, with a humble heart, pray to God. Kaya nang may mapagpakumbabang puso, manalangin ka sa Diyos. God, I am sinner. Diyos, ako ay makasalanan. Because of this sin, I will go to hell. Dahil sa kasalanan ito, pupunta ako But sa I don't want impyerno. to go to hell. Pero ayokong pumunta sa I impyerno. really want to go to heaven. Gusto ko talagang pumunta sa langit. Please help me. Please save me. Pakiusap, iligtas mo ako, tulungan mo ako. Cry, cry. Dumaing ka sa Diyos. Then, tomorrow, God will save you.
sa pamamagitan ng tunay na ebanghelyo. Bukas. Tomorrow is the last session, right? Bukas po yung huling session. Pinakamahalagang session. That's why Satan will hinder you tomorrow. Kaya hadlangan ka ni Satanas bukas. But if you eagerly want to be saved, God will help you. Pero kung talagang magnanais kang maligtas, tutulungan ka ng Diyos. So I really hope you come tomorrow by overcoming hindrance of Satan. Kaya umaasa akong makakadalo ka bukas na mapagtatagumpayan yung paghadlang ni Satanas. Okay po? Okay po? See you tomorrow lahat? Okay po? Yeah, malalangin po tayo. Mahal naming mahabaging Ama, salamat po sa takilang pagkakataon ito na ibinigay mo sa amin upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ipakalob mo po ang kaligtasan sa lahat ng tumalo. Kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. See you tomorrow.